Nagbalik na nga si Itachi dito sa Boruto 2 Blue Vortex, pero hindi literal dahil si Boruto nga ang second coming ni Itachi Uchiha. Paano ko nga ba ito nasabi at paano nga ba ito nangyari? At sinadya nga ba ito ng mga Boruto writers? Alamin natin. Pakipindot nga muna ng like and subscribe para updated ka sa mga parating na Boruto updates. Tara! Sa una nga kung ating titignan itong si Boruto at Itachi, masasabi nga natin na sobrang layo nga nilang dalawa pagdating sa personality, appearance at iba pang mga bagay. Kaya naman marami dyan sa inyo ang siguradong magtataka kung paano nga ba naging second coming ni Itachi itong si Boruto. Pero ang totoo nga sobrang daming ang similarities nitong pagkatao ni Boruto at Itachi. To the point na magtataka ka nga kung coincidence nga lang ba ito o talagang sinadya nga ito ng Boruto writers. Tapusin mo nga tong video na ito dahil siguradong mapapahanga ka sa mga sasabihin ko. So itong si Boruto at Itachi nga during their childhood parehas ngang itinuturing na geniuses. Itong si Itachi nga nagawang makagraduate sa Konoha Ninja Academy sa edad na 7 years old, na naging Chunin rank nga sa edad lamang na 10 years old at naging Anbu Black Ops member sa edad na 11 at Anbu Captain sa edad na 13. Habang si Boruto naman meron ding similar feats, hindi lang nga lang kasing impressive. Sa edad niya na 10 to 11 years old, itong si Boruto nga yung isa sa mga naging top students ng Konoha Ninja Academy na nagawa ngang mag-break ng records ng mga highest scores sa academy exams. Kung ating ngang matatandaan sa isang episode nga ng Boruto, noong panahon na nasa academy pa lamang si Boruto, may exam nga dito na nagawang ma-perfect 100 ni Boruto at sinasabi nga na ito nga yung pinaka-highest na score sa written exam na ito sa buong history ng Konoha, na ang score nga daw na ito guys ay masigit pa sa score noon ni Itachi at Minato. Nabanggit nga rin ni Kakashi noon na namana nga daw nitong si Boruto ang genius intellect ng 4th Hokage na sina Mikaze Minato, at kahit nga hindi pa nga siya isang ganap na genin o ninja sa mga panahong ito, matatandaan nga rin natin na nabanggit din ni Kakashi doon na during that time nga may lakas at abilidad na nga daw si Boruto ng isang Chunin rank ninja sa murang edad. Itong si Boruto at Itachi nga parehong nagmula sa isang established, buo at maayos na pamilya na later on nga mawawala sa kanila dahil nga sa pangyayaring hindi naman nila kagustuhan. Naubos nga ang pamilya at buong clan ni Itachi dahil wala nga siyang choice kundi sundin ng plano ni Danzo Shimura na pigilan ng kudeta ng Uchiha clan, na masakit nga para kay Itachi ngunit kailangan niyang gawin, habang si Boruto naman naging masama nga sa mata ng lahat dahil nga sa manipulation ng Shinjutsu ni Eida at desire ni Kawaki. Kaya ngayon nga si Boruto ang sinasabing pumatay sa 7th Hokage na si Naruto Uzumaki at asawa nitong si Hinata. Dito nga sa time skip o Boruto 2 Blue Vortex, lalo ngang nadagdagan yung mga pagkakahalin tulad ng buhay at personality ni Boruto at Itachi. Tulad nga ni Itachi si Boruto nga rin naging rogue ninja, at sa loob nga ng 3 taong pagiging rogue ninja nitong si Boruto marami nga siyang natutunan na iba't ibang jutsu at abilities mula sa kanyang master na si Sasuke Uchiha. At ang isa nga sa mga bagay na na-perfect nitong si Boruto during this time ang Uchiha style. Ang Uchiha style ng pakikipaglaban, ang fighting style na ginagamit ng mga Uchiha clan members. Meaning yung fighting style nga ni Boruto nalalapit na rin dito kay Itachi dahil parehas nga silang gumagamit ng Uchiha style. Pagdating nga rin sa aura at vibe magkatulad din itong si Boruto at Itachi. Meron nga silang cold na aura at menacing na itsura. Yung kapag tinignan mo nga talagang masasabi mong astig, cool, maangas. At finally, sasabihin ko na nga guys yung dalawang pinaka-importanting pagkakatulad nitong si Boruto at Itachi, na kapag narinig nyo nga mapapa-oo na lang talaga kayo na si Boruto talaga ang bagong Itachi. Una nga dito yung hindi paniniwala ni Boruto at Itachi sa mga expectations at ideals ng mga tao. Ano nga ba yung ibig sabihin yan? Alamin natin. So sa backstory nga ni Itachi Uchiha, nakita nga natin doon yung opinion ni Itachi na masyadong mapagmataas daw o pagmamataas ng mga Uchiha clan members at sobrang pagpapahalaga nga nila sa konsepto ng clans. Obsessing over worthless things like the clan, you lose sight of what's really important. You cannot achieve real change as long as you are bound by regulations and restrictions. Na kesyo Uchiha clan member ka, dapat mahalaga sa'yo yung clan kaysa sa village. Isa kang Uchiha clan member, dapat pagtanda mo maging miyembro ka ng Konoha Police Force. Dapat ganto, dapat ganyan, dapat katulad mo si ganto, ganyan. Same thing applies for Boruto. Ang ama mo ay 7th Hokage at ang lolo mo naman ay 4th Hokage. Dapat mong ipagpatuloy yung sinimulan nila. Dapat mong sundan yung footsteps nila. Dapat ganito ka, dapat ganyan. Yan nga yung mga bagay na parehas na hindi gusto ni Itachi at Boruto. At yung prophecy nga ni Momoshiki kay Boruto na mawawala nga daw lahat ng meron si Boruto, which is somehow nangyari na nga. Pero ayaw nga ni Boruto na ibang tao yung nagdidikta kung sino at magiging ano siya sa hinaharap, dahil gusto nga nitong si Boruto na patunayan sa kanyang sarili na hindi nga siya naniniwala sa kahit anong mga expectation at propesya ng ibang tao para sa kanya. Dahil siya nga daw mismo ang magdidikta sa sarili niyang destiny. Kaya nga makikita na
natin na hindi sumusuko dito si Boruto. Dito na nga papasok yung last similarity ni Boruto at Itachi guys. Ito nga yung fact na wala silang pakialam kahit na ituring pa silang masama o terorista at traidor ng buong village. Si Itachi nga mas pinahalagahan pa rin yung buhay ng kanyang kapatid na si Sasuke at syempre yung kaligtasan din ng village na napreserve nga niya dahil nga napigilan nga niya ang kudeta ng Uchiha clan. At itong pagmamahal nga niya sa kanyang kapatid at sa Konoha sobrang lalim nga na kahit ituring pa nga siyang masama okay lang sa kanya dahil hindi naman siya nabubuhay para lang sa kanyang sarili kundi para din sa buong Konoha. Kaya nga siya sumali rin sa Akatsuki guys para matulungan din ng Konoha na magkaroon ng impormasyon tungkol sa evil organization na ito at siguraduhin na walang magiging masamang balak ang Akatsuki sa Konoha village at kung meron man at least makapaganda ang Konoha mula sa impormasyon na pwedeng ipasa ni Itachi. At kung ating ang matatandaan, itong si Itachi nga rin yung isa sa mga pinakaunang nagbigay ng hint sa Konoha tungkol dito sa Akatsuki. Yan nga yung nakita natin sa unang laban nila ni Kakashi. Dahil dun nga unang nagkaroon ng impormasyon at intel ng Konoha kung sino nga ba talaga ang target ng Akatsuki. Which is that time may isa nga itong si Naruto. So ganun din itong si Boruto. Kung makikita naman natin itong si Boruto dito sa chapter 2, 3, 4, 5, 6, 7 ng Boruto 2 Blue Vortex. May mga panels nga dito na kung saan na ipapakita nga ni Boruto na wala nga siyang pakialam kahit mamatay pa siya o ituring pa siyang traidor at terorista ng Konoha. As long as magawa nga niya yung mga kailangan niyang gawin okay lang sa kanya. Na ituring siyang masama at kahit hindi pa maibalik yung dating buhay na mayroon siya. Nakita nga rin natin yan dito sa latest chapter na chapter 7. Basahin natin. Pero Boruto, kung wala kang balak na patayin si Kawaki, kailangan mong maintindihan na kapag natapos nga ang lahat ng ito, ikaw pa rin ang sisisihin ng lahat sa nangyari kay Naruto. Ikaw pa rin ang magiging masama sa mata ng lahat. Okay lang ba sa'yo yun? Tanong na Shikamaru. Sumagot nga dito si Boruto at sinabing, yeah, that's fine. Di naman ako nag-e-expect na mabago pa ang lahat. At makikita nga natin dito yung mukha ni Boruto na hindi nga mahalaga sa kanya kung sino ang masama at mukhang mabuti. Ang mahalaga lang sa kanya ay maayos yung away nila ni Kawaki, mailigtas ang mundo, mailigtas si Naruto at Hinata mula sa mga parating na threat at kapahamakan. Yan nga ang parallels ni Boruto at Itachi. Ano sa tingin nyo? Comment kayo sa ibaba. Peace!